Sa kanilang mga ulo nakapatong ang mabibigat na mga sako. Halika na. 1, 2, 3, go! Kaya mo pa. Kaya pa? Kaya. Sige, ayusin mo lang ha. Naman, saba, pre, sabi mo. Kailang. Sa kanilang murang edad, nakaatang ang malaking responsibilidad. Okay? Alam po. Para makatulong sa pamilya, para sa pangarap, na muling makapasok sa eskwela. Yung paghabal-habal natin ngayong umaga para makatipid na rin sa oras kasi kung lalakarin natin mula dun sa highway hanggang sa community, lalo na katulad namin na baguhan lang sa pag-trek dito, aabutin daw to ng 3 oras. Pero kung sanay ka na, makukuha ng 2 oras. Sa isang bayan sa Quezon, naabutan naming paakyat ng bundok ang magkapatid na sina Marvin, 16 na taong gulang, at Bonbon, 11 taong gulang. Pag-aawis ang tawag sa ginagawa nila. Ito ang paghahakot at pagbababa ng uling mula sa itaas ng bundok. Para sa pag pumasok ko, may pambahon pa ako. May pambili pong gamit. Gano'ng kahirap yun para sa inyo na ang bigat-bigat pa ng dala ninyo? Mahirap po. Lalo po pag umuulan, madulas po ang daan. Huwag na! Kasama rin nila sa pag-aawis si Javen, 11 taong gulang. Ano yung mga tip niyo sa likod mo? Pang-sapin po sa likod para hindi masakit. Ilang oras ka lalakarin mo? Mga 1 oras po. Habang naglalakad paakyat ng bundok, biglang napigtas ang suot na tsinelas ni Javen. Madalas ka ba mapatulan ng sinelas? Opo. Ba't mo tinatanggal? Mas madali ba? Opo, gawa pong paglalakad po madudulas po. Boy kami sa isang gubat, liblib na daan at maputik ba? Matapos ang halos 2 oras na pag-akyat, narating na rin ng grupo ang ulingan. Ang luma sa iba. Maya-maya pa, naghanda ng mag-awis ang mga bata. Dahil nagbabadya na ang ulan, nagmamadali na sila pababa ng bundok. At halos hindi ko na sila maabutan. Sanay na ang mga bata sa pagpapadaos-dos pababa ng bundok. Kahit 20 kilo ang nakapasan sa kanilang mga ulo. Isang maling hakbang, maaari silang mahulog sa malalim na bangin.
Ano yung kinakatakot ninyo habang naglalakad kayo? Baka matuklaw po ng ahas. May natuklaw na ba ng ahas dito habang naglalakad doon? Meron na po. Mabalian po Mababalian ng ano? ng braso po at mabalian na po ng ulo. Nararamdaman mo na sa katawan mo? Opo, tuwing gabi, tuwing pagkagising po, sumasakit po. Minsan gusto mo na bang umayaw? Opo, pero po hindi pwede. Kailan mo naiisip yung ayaw mo na? Sa tuwing magbubuhat po, habang pasang-pasang po yung ano. Baba mo to. Tara na. Pagod din. Dahil sa pagod, tumitigil ang mga bata para saglit na makapagpahinga. Nakakasakit din sa ano? Bigat din. Susunod na ano? Hindi biro ang bigat na kanilang pasan, kaya makailang ulit pa silang tumigil. Sige, tulungan kita ha. Gaano kabigat to? Ayan, Na 17 kilos yan. 17 kilos? Eh di kasing bigat mo to. 1, 2, 3, go! Ano pre, kaya mo pa? Kaya pa? Pre, Sige, ayusin mo lang bakal, saba pre, sabi mo. Kalang. Tingnan mo yung sa ulo mo. Yung sa pen. Hindi. Okay? Pre, kalang po. Ano pre? Kalang. Yan. Wala na, pre, sabi ulo mo. Yung sa pen, yung sa pen. O yan. Stable ba? Pwede nating ulitin. Stable na? Okay na? Ano? Okay. Bitawan ko. Okay. Yung isang sakong to, 17 kilos daw, tansya. Ako walang buhat, hinihingal na ako at pinapawisan. Kaya mahirap talaga itong ginagawa ng mga bata eh. E di ang hirap maglakad Opo. nang walang tsinelas, Opo, natutusok po ng mga kahoy-kahoy po. kahoy at saka yung mga matatalas na bato. Opo. Ilang beses sa isang linggo ninyo to nilalakad? Depende po sa pag may papawisin po. Sa pinapaawis nila. Opo. So, Balikan po. Sa isang araw, mga 3 balik. sa isang araw, 3 balik? Opo, depende po. Sa isang linggo, nakakailan kayo? Mga 3 beses sa isang linggo? O halos araw-araw kayong nag-aawis? Minsan po, wala na po. Nauubos po. Naubusan po kami. Gawa po marami po rin po nag-aawis na ibang bata po. Marami pang ibang bata, so parang kompetensya siya. Opo. So ibig sabihin, kahit na sobrang bigat nitong dala-dala ninyo, masaya pa kayo kung may aabutan kayo ron. Opo, gawa po ang pambili po ng pagkain. Wala na sapin yung ulo ko. Sakit na ng ulo ko. Masakit na ulo mo? Lika. Ayun na po. Baka na. Masakit na ulo mo. Ay! Wala pa kayong almusal, ano? Nag-almusal na po ako. Ito lang po hindi nagkain. Ikaw, hindi ka pa kumakain? Baka kaya masakit ang ulo mo, wala ka pang kain. Hindi po. Gawa po sa ulo. Buti kinakaya mong magbuhat nang wala pang almusal. Kaya naman po. So paano yan kung masakit na ulo mo? Tutuloy pa ba natin? Tuloy ka po.
Tatapusin mo itong pag-aawis. Opo. Lagi bang nangyayari ito? Kahit masakit na ang katawan, kahit masakit na ulo, diretso pa rin. Opo. Hindi ba kayo natatakot na baka maapektuhan itong leeg ninyo? Natatakot po. Ikaw, anong kinakatakutan mo? Baka po mabali yung leeg. Paano nyo ito kinakaya? Ano na lang iniisip ninyo habang naglalakad? Yung kakainin po sa hapunan. Yung kakainin? Opo. 1, 2, 3, go! Dali, dali. Ibaba mo pa. Tama ba to? Baka natutusok na naman. Tama ba to? Taas po, taas. 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 O yan. Okay na? Paano kung umuulan? Paano kung umulan tapos basa tong kalsada? Dudulas po. Tsaka po pag nawala na ito pang ulo po, hindi na po tatanggapin. Pagkaalin? Wala na po yung ibabaw po. Ah, gano'n? Opo. So, kailangan punong-puno siya? Opo. Yan tingnan mo naman yan. Tumatakbo yung mga bata. Karga yung halos 20 kilos na sako. Tsaka tiplaro. Dahil halos kasing bigat na niya ang pasa na sako ng uling, tila hindi na kinaya ni Javen ang pagbubuhat. Sa barangay na ito sa probinsya ng Quezon, pag-uuling ang pangunahing kabuhayan ng maraming residente. Ang problema sa sobrang hirap ng buhay, may mga kabataan na tumutulong sa pamamagitan ng pag-aawis o yung paghahakot ng uling. Dahil halos kasing bigat na niya ang pasan na sako ng uling, tila hindi na kinaya ni Javen ang pagbubuhat. Pero kailangan pa rin nilang magpatuloy sa pagbaba ng bundok. Sa wakas, naabot na rin namin ang bahay ni na Javen. Dito nila ibabagsak ang mga sako ng uling para dalhin ng habal-habal pababa sa bayan. Dito ko naabutan ang nanay ni Javen na si Aling Vilma. Pero pag siya po nandun, tapos nagbubuhat, nag-aalala ka. Siyempre po kasi baka mamaya hindi natin masabi, madulas o mabarog ang ulo. Pag pinagbabawalan mo na hindi maganda, nagmamaktol. Pag nakikita niyo po siyang dumarating ng bahay, anong pakiramdam? Parang ako rin ang nahihirapan kasi pagod na pagod. Porsigido talaga siya, kanina pa siyang umaga na andoon. Ate-ate na kayo dito. Tubigan niyo to. 115 pesos ang benta sa isang sako ng uling, 25 pesos ang napupunta sa kanila bilang taga-awis o taga-buhat pababa ng bundok. Hati tayo dito sa... Bahagi nito, pambili ng pagkain. Pero ang ilang barya, iniipon nila para may panggastos sa darating na pasukan. So magkano ngayon yung naipon mo? Bilangin nga natin. 4, 5, 7.
Dagdag na ng 11 pesos yung pera mo. Bakit importante sa'yo to? Para po makabili ng gamit. Gamit para saan? Sa eskwelahan po. Tumigil ka na sa pag-aaral. Bakit ka tumigil? Nagkasakit po ako. Tsaka po walang pumasahe po. Dahil walang pamasahe, tumigil ka muna. Bakit importante sa'yo mag-aral? Para po magkatrabaho. Honor student ka daw noon? First po. First honor? Opo. Anong subject ka pinakamagaling? Mathematics po. Sama. Pangarap mo. Architect. Tapos, anong gamit yung kailangan mo para makabalik ka na sa eskwela? Notebook po. Ang magkapatid na sina Marvin at Bonbon hindi rin nawawalan ng pag-asa na maaabot ang kanilang mga pangarap. Kanina tinanong ko si Joven kung anong pangarap niya. Ikaw? Mandalo pa. Ikaw, Marvin? Naging doktor po. Talaga? Pagka iniisip ninyo, maaabot niyo ba yung pangarap niyo? Opo. Wala pang nakakapagtapos ng pag-aaral sa kanilang mga pamilya, kaya ganun na lang ang pagsusumikap ni na Javen, Marvin at Bonbon. Kasi po pag nakapagtapos po, makakapagtrabaho na po ako ng maayos at makakabila na po ako ng mga pagkain po. Kinabukasan, muling inakyat ni Javen ang kabundukan para tulungan ang kanyang ama na si Mang Benjamin sa paghango ng uling. Hindi rin namin maiwasan na magtulungan kami po isang mag-anak dahil sa nga, sabi nga kahirapan ng buhay. Kaya kung kahit na sabi nga bawal sa bata, napipilitan na lang para lang kami makakain. Sa kanyang murang edad, kapakanan na ng mga mahal niya sa buhay ang iniintindi ni Javen. Handa raw niyang tiisin ang bawat sakit ng katawan, makakain lang ang pamilya. Naiiyak ka ba minsan? Opo, naiingit po. Kanino ka naiinggit? Sa mga bata po, nakakapasok. Ano iniisip mo pag nakikita mo sila pumapasok? Sana din po akong kasama nila. It's really palakasin pa yung programa for the rural sector. Mag-invest talaga sa agriculture, mag-invest talaga sa creating more jobs in the rural economy, no? Hindi madali ang pinagdaraanan ng mga batang tulad ni na Marvin, Bonbon at Javen. Ito lang ang nakikita nilang paraan para matupad ang kanilang mga pangarap para sa sarili at para sa kanilang mga pamilya. Sa susunod na linggo, mag-e-enroll na ang mga bata. Ilang buwan nang nag-iipon ng pambili ng notebook at iba pang gamit sa eskwela ang mga bata. Pero hindi pa rin ito sapat. Kaya bago kami umalis, minarapat namin ibigay na ito sa kanila. Pag-aari po ako. Bukas, siguradong hindi pa rin sila titigil sa pagdadala ng pasan, sa pagtahak ng daan patungo sa inaasam na magandang buhay.